nangyayari ho sa Senado at babalaho din ni Marcoleta, ha? Eto, naku, grabe ho itong banat ni Marcoleta. Panoorin Warrant natin, ha? coming from a court which has no longer jurisdiction in this. Ayaw. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ka, sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But Oh, ayan. Linawin na kagad natin ng facts. Ang talagang dahilan ng pagpunta ni Bato doon sa Senado ay to have a change of leadership. Okay? And why? Yan, kasi maraming kumukulay dyan eh. Nagpunta si Bato para baguhin ang leadership ng Senado at mapunta sa Duterte block yung leadership ng Senado para daw ipatigil ang impeachment. Pero kita naman natin, Lunes na Lunes, unang kanilang araw ng talaga namang nag-convene kagad for an impeachment court ang Senado. So yung kanilang haka-hakang katangahan o yung kanilang mga pagdududa na iniiwasan lang yung impeachment ay hindi totoo. May nadinig po kayo doon sa mga minority o di kaya doon sa mga congressman na nagsasabing kaya nila pinalitan ng leadership sa Senado dahil hindi itutuloy ang impeachment. Meron kayo narinig sa kanilang nagsabing, ay sorry, mali pala kami. Wala, di ba? Dapat mag-sorry kayo mga senador na nagsasabi niyan. Yung tatlong bugok. Tatlo yung bugok dyan eh. Yung iba, ano lang naman yun, mga tahimik lang yun. Hindi masyadong palaban yun, nagkokomento. Pero itong tatlong bugok, kilala nyo yung tatlong, hindi pala. Tatlong bugok at saka dalawang walang bayag. Wala nyo kung sino yun. Hindi ko na sasabihin kasi yun dalawang pares yun eh. Pero yung tatlong bugok, si Ontiveros, si Kiko Maching, at saka itong si Bam Aquino. Yung tatlong bugok na nagsasabing wala nang implanong ituloy ang impeachment kung sakasakali. Kaya gusto nila magpalitan ng Senate presidency. Pahiya po sila. Oh. Eto mga congressman, yung mga pangit sa Congress, pinangungunahan ni Congressman Coqui Redon. Yan ang number 1 kaya daw kesyo aanuhin daw yung impeachment pagpalit ng Senate presidency. Kita nyo naman, pahiya sila. Nagsorry ba itong si Coqui Redon? Hindi. Hindi ho siya nag-sorry. Kasi nga ganyan ho sila eh. Magpapakalat sila ng fake news, pero pag nagkamali sila, i-ignore lang nila. Oh, di ba? Kasi nga ugali ho talaga ng may mga Rimowa. Ewan ko kung bakit gano'n ang kanilang ugali, Tapos ang lakas pa ng loob na magpapabidyo pa sa loob ng simbahan na nanalangin. Plastic talaga no? Ayan ang mga masasabi nating mga banal-banal aso yan eh. Oh. O yan ang mga peke talaga. Ewan ko bakit nga nananalangin pa yan. Nananalangin kayo madagdagan ng inyong pagpapala mula sa peke inyong Panginoon? Diba? Yan ba ang dahilan? Hindi natin alam. Pero ituloy pa natin na sinasabi ni Senator he Marcoleta. chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Ayun. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng
kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo to? Ako nga nakiusap eh. So para sinasabi ni Marcoleta na ang tindi ng ginawa ni Bato para lang mapunta yung leadership sa ating dating minority. Kaya tinatanong kasi kung solido pa ang itong majority ngayon. Napaka-solid po ng majority ngayon. Wala akong natakot. Kasi remember, maraming tinatakot dyan eh. Chis Escudero. Diba? Si Jingo Estrada. Si Villanueva. Mga tinatakot yan eh. Sila Villar. Tinatakot ho yan. Nakakasuhan. Pag hindi ho lumipat dito sa kampo nila Subiri. Bakit? Kasi nga ho, tandaan ninyo, winarningan na sila dati. Pinabanggit na sila. Di ba? Binabanggit na sila. Tapos ngayon, tila tinuluyan nila yung isa, yung si Revilla, pero eto parang warning sa kanila. Ngayon, kinakasuhan na ngayon si dinala na, mamaya may papakita ako sa inyo ha, mantindi nung yung endorsement ng DOJ sa ombudsman. Diba? Agad-agad kinabukasan nung failed na pangaagaw nila sa kapangyarihan nila Subiri, nila Gatchalian. Kasi tandaan ninyo si Subiri nadulas. Si Subiri nadulas na gusto niya maging Senate President ay si Gatchalian. So, ano na lang natin yan. I-settle na natin yan. Yung grupo nila na yan. Sila yung talagang may tangkang agawin ng Senate Presidency. And they failed. After they failed, ano nangyari? Sinimula na kagad yung kaso kay Estrada, kay Jinggoy. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan ako? Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang. Kilala ko yan, yung din na nagmamagaling, dyan sa TV5 yan eh. Dating host yan eh. Grabe yung logic niya. Sabi ko, paano naging din to? Siguro sip-sip lang ito noon. Sip-sip lang ito kaya naging din ito. Kasi alam naman natin maraming ganyan sa trabaho. Yung sip-sip lang kaya nabibigyan ng katungkulan. Hindi, totoo. Maraming ganyan. Di ba? Marami. Sa mga sa mga kumpanya ninyo, dami dyan. Yung sip-sip lang. Pero sa totoo lang, mahina naman ang utak. Di ba? Pero dahil sa sip-sip lang, nabibigyan siya ng katungkulan at napapansin siya. Baka ganun itong din na ito. Kaya naging din ito dahil sa sip-sip lang. Pero tama si dito eh. Huwag kayo maniwala dyan sa mga yan. Ginagamit pa nila yung RA 9851 nila. Pero hindi nila binabasa yung Section 17. At saka yung pinaka-last sentence ng Section 17. Tumitigil na sila. Saka nakakitang din, tumitigil na sa kalagitnaan ng batas. Hindi tinatapos. Pambirang buhay ireo. Lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me.
sabi ko ng OSD, di ba, enforceable ito. Halika dito, hindi kita nakikita. Ayun po. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na so Eto ha, explain ko lang ng bahagya itong Republic Act 9851 Section 17. Yung kino-quote. Yan yung madalas na kino-quote kasi nitong mga etong mga ewan ko ba, mga pinklawa na gusto lang takot na takot sa mga Duterte at ayaw maging presidente si VP Sara Duterte. Paulit-ulit nilang kino-quote yan, yung RA 9851. Okay? At napakalinaw ho doon sa Section 17. Ibibigay po natin yung buong wait lang po para maintindihan natin. Kasi yan yung paulit-ulit nilang kinukote. RA 9851 Section 17. Oh. At nakalagay dito, yung in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender. Yan yung paulit-ulit na sinasabi. Yung authority daw may surrender or extradite suspect or accused person in the Philippines to appropriate international court. Tumitigil na sila dyan. Saka makakakita ng dun sa batas, tumitigil na sila dun. Hindi nila sinasama tong if any or to another state pursuant. Ito yung pinaka-conclusion pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Anong ibig sabihin yan? Yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ang ibig sabihin lang yan simple-simple. Kailangan sumang-ayon ito sa extradition laws and treaties. Pag hindi dapat sundin. Kasi nga, pursuant to the applicable extradition laws. Ang tanong, meron ba? Wala. Malinaw po, sinasabi nga ni Senator Marcoleta, wala. Kasi in every law, there should be an IRR. Implementing rules and regulation. Ano hong halimbawa nito? Alam nyo po ba na meron na tayong anti-dynasty law? Pero bakit di nasusunod? Kasi wala pa pong IRR yan. Wala pang implementing rules and regulation. Kung papaano, hindi porket batas na yan, yun na yun. Kailangan may susundin. Napaka-importante ho dito, yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala pa nga po Pangalawa, wala po tayong treaty sa ICC. ICC is not a country. Ang treaties is only for countries. Kung meron tayong treaty doon sa particular na bansa na yon, pwede pa as long as there is an applicable extradition laws. Ang problema nga, wala. So basa sila basa ng Republic Act na 9851 na Section 17 pero putol. Hindi ho nila sinusunod hanggang dulo. At yun yung mga hilig na mga expert kuno na mga din. Pansinin ninyo, pag walang nagtatanong na media tungkol doon sa pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala. Hindi ko nga maintindihan bakit Sinubukan ko kasing hanapin Bakit? Tinitingnan ko kung ano yung argument. Bakit ba hindi tayo magkasundo? Eto simple lang. Bakit hindi tayo magkasundo doon sa issue ng ang international warrant ba ay may kapangyarihan over sa mga Pilipino? Ang sinasabi nitong mga Duterte haters, meron. Ang sinasabi naman ngayon ng side nito nila Marcoleta, nila Jimmy Bondoc, wala. Hindi pwede. Walang kapangyarihan. Bakit di magkasundo? Alam niyo kung bakit? Simple lang.
Iba yung binabasa nilang batas, iba yung binabasa nito. Kumpleto yung sa kabila. Dito sa kabila, wala, kulang. Talagang hindi magkakasundo. Magkaiba ng batas eh. Pag ang batas hindi kumpleto, magkaiba yan. Hindi pa pwedeng kukuha ka lang ng kapiraso doon sa batas, tapos wala na. Napakaganda ho ng paliwanag dito ni Atty. Torion na ating pong ma-interview bukas. Dahil napakaganda ng kanyang paliwanag dito na importante yung due process, dadaan sa tamang proseso. Ano yung proseso? Yun nga po yung questionable dun. Wala pa po kasing IRR o proseso pagdating sa treaties ng pagdating sa extradition ang Pilipinas. Pangalawa, wala naman po tayong treaties sa ICC. Dahil ang ICC hindi bansa. Ganun kasimple po itong batas na to. Hindi ko maintindihan. Siyempre, pagka talagang Duterte haters ka na, pag talagang galit ka na, at especially yung iba namang media, bayad ka na, hindi mo na, i-ignore mo na yung mga bagay na to. Ipagpipilitan mo na yung paulit-ulit nila sinasabing, may warrant na, fugitive na si Bato, may warrant na. Walang ganun. Kalokohan po yung sinasabi na yan. Pero at the same time, wala tayong magawa. Bakit? Sila ang batas eh. Ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kaya nga, I know yung frustration nitong mga abogado kasi humihingi sila ng tulong sa SC, sa Supreme Court. Kasi yun ang final arbiter nito dapat. Kaya lang medyo ang tagal gumalaw ng Supreme Court. I don't know if matagal lang talagang dumalaw ang Supreme Court dahil may pressure sila from the palace. I really don't know. Pero ako, I'm not part of the kasi ito mga to lawyer to, so hindi sila makapag reklamo o makapagsalita. Ako naman nakikiusap ako sa Supreme Court. Sana once and for all tuldukan na natin to. Tuldukan na po natin kasi alam niyo kung bakit. Tama yung sinasabi ni Jimmy Bondoc. Masamang precedents to kung sakasakali. Pag nagkapalitan ng gobyerno, gamitin kaya ng kalaban, eto, alimbawa lang, si VP Sara Duterte na. Tapos magdemand, siya naman ngayon nakakausap sa ICC, ikulong natin ito mga to ha. Huwag na natin padaanin sa korte sa Pilipinas. Hindi eh. Di ba? Paano kung pinayagan natin? O di, ang mangyayari niyan, ay dapat din payagan na rin natin yung ganun. Kaya nga sinasabi dito, there should be a due process. Ano yung due process na yun? Lahat po ng kaso sa'yo, lahat ng ibibintang sa'yo, lahat ng akusasyon sa'yo, whether mamamatay tao ka, unless you are caught in the act, talagang kailangan ka ng hulihin. Pero kung meron ka mang kakasuhan sa'yo, na sino man may bibintang sa'yo, karapatan mo ang dumaan sa tamang proseso. Pag hindi ka tumaan sa tamang proseso, anong tawag doon? Martial law. Wala na. Kung sino ano yung sabihin ng presidente. Kaya nga 'di ba marami nagsasabi na parang silent martial law itong nanggaganap. Kasi nga parang iba-bypass na lang ng executive branch ang judiciary. Hindi, bahala na kami magdesisyon kung sino yung huliin namin. Tapos, kung mag-TRO, ang problema, kahit mag-TRO pa yan, kung nadala na si Bato doon, wala na, finish na. Parang yun nangyari kay Pangulong Duterte. Wala na. Kahit maglabas pa ng TRO Supreme Court, wala na. 'Di ba? Nandun na yun eh. Wala na tayong power doon. Kaya nga dito, dapat sana, we are hoping that the Supreme Court will soon resolve this problem. Solidify lalo yung Na-solidify yung samahan ng after 13. nung At what happened nakonsensya ba si Senator Miken? I don't know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay. Yun ang importante.
Buhay niya yun. Mamaya na lang. Ah, sige. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba Kaya mas masahol pa kay Judas. Yon. Yung maghuhudas sa amin. Yon. Tingnan mo ha, alinaw. Ito, di ko alam kung bakit may mga tangap talagang media. Tingnan mo yung tanong dito ha. Mas masahol pa yung Judas sa maghuhudas sa amin. Sino ba si Judas? Kilala natin kung bakit ginagamit siyang Judas eh. Sa Amerika, di ko nga alam kung ginagamit yan eh. Betrayal kasi sa Amerika. O, who would betray us? O. Dito Judas kasi nga, si Judas Iscariot. Sino ba ang hinudas niya? Hinudas niya ba yung nasa labas? Hindi. Ang hinudas niya yung mga kaibigan niyang, yung 12 disciples, at saka siyempre ang ating Panginoong Yesus. Yun ang hinudas niya. Ibig sabihin ng pagiging Judas, traitor within the group. So sinasabi niya dito, mas Judas pa yung maghudas sa kanila. Di ba? Tingnan mo yung tanong ha. So, nakonsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala. Si Mix daw. Hayop yan, oo. Pistin niya. Sorry. Sa amin nga eh. Yung maghuhuda sa amin. Hindi naman namin kakampi si Migs. Subiri. Anak naman ng wedding yung media, oh. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po. Okay naman. Teka. Ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya. Hindi na gusto yung nangyari sa Hindi, wala kami pag-uusap na gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Grupo nga namin eh. Yun yung magta-traitor yung nasa grupo namin. Tapos sasabihin si Migs. Inom yan. Nakakarindi. Hindi namin kagrupo si Senator Mix, okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Oo, kaya lang, nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na... Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukukos kami, in-extend namin ang kukos dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakalahati. Bigla nga ngayon, may putukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan bang nandun yung mga elemento na yon? At sasabihin pa, meron daw, ano na, may kinukuhang susi daw yung ganito. Kung mayroong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Gusto ko talaga to, no? Gusto ko talaga ang mga hirit dito ni no? Ni Marcoleta. Nanonood ako sa inyo, wala naman nagsabi sa inyo eh. Lupit mo talaga, sir. Iba ka, sir. Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, sinalings daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Ang lupit, ano? Dapat ikaw ang nagtanong kay, nun eh. Dito kay pangalan nito? Kay Trillanes.
Di ba? Dapat siya nagtanong, bakit kayo may dala? Ay, hinamon ako dito ni Bato eh. Bakit? Pagka binigyan ka ba ng tae, sinabi sa'yo kumain ka ng tae, kakain ka din. Ibang level talaga ito siya, no? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng